Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito na yung sinasabi ko na misleading na pahayag ng China sa kanilang mga tabloids, sa newspaper, TV at social media ng China na sinurinder na daw ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands kasama ang Spratly. Sinurinder na daw. Kasi yun nga ang narinig nila kay Marcoleta. O baka yan ang pangako ni Marcoleta sa China kay Xi Jinping na gawin niya ang lahat ni Marcoleta na maisurrender yan ng Pilipinas. Talagang 3 buwan na yan lang palagi ang pinagdebatihan diyan sa Senado eh. Yan na palagi ang tema ni Marcoleta na ang Kalayaan Group of Islands ay hindi atin. Kaya nga pati apo ni Kluma, yung nakadiscover niyan si Kluma, pinatawag niya yung apo eh, isang colonel ng Armed Forces. Pinatawag niya para bigyan ng leksyon at pinaliwanag niya sa anak ni Kluma mismo sa harapan ng mga Senado, ng mga senador na hindi daw totoong na-discover ni Kluma ang Pilipinas. Saan ba talaga si Marcoleta, di ba? Saan pumapanig? Bakit ayaw niyang maniwala na na-discover ni Kluma ang Pilipinas? At diniklara yan ni Presidente Marcos, isang presidential decree, na ang Kalayaan Group of Islands ay atin yan. Ngayon ayaw ni Marcoleta na ipabura daw yung decree na yun eh. Kasi hindi daw totoo na na-discover yan ni Kluma. Talagang si Kluma ang sinisira ngayon ni Marcoleta para sinurinder kasi ni Kluma yan kay Marcos, kay Ferdinand Marcos. At pag-aari na talaga yan ng Pilipinas, mayroong presidential decree. Ang pilit na sisirain ngayon ni Marcoleta ay itong discovery ni Kluma sa mga isla ng Kalayaan Group. At tuwang-tuwa talaga ang China. Kaya ngayon ang China ito, pumalag si Tariela, dahil ang China ay gumagawa din ng ulat doon sa China, ng news sa China, na sinurinder na daw natin ang Kalayaan Group of Islands kasama ang Spratly. Kaya sino bang hindi magagalit dyan? Kayong mga DDS dyan, doon ba kayo kay Marcoleta papanig dahil DDS si Marcoleta? O kayo'y Pilipino na nagmamahal sa lahat ng kapuluan ng Pilipinas at mga Pilipino? Saan ba kayo papanig? Sa China ba? O kay Marcoleta sa China? O sa ating inang bayan? Saan ba kayo lalaban? Sa China ba o sa Pilipinas? Gusto nyo ba na makuha ng China ang mga isla natin? Saan kayo mangingisda? Yung mga anak nyo, yung mga apo nyo, saan kukuha ng mga isda na kakainin? Yung karagatan natin yan, kukunin nila, Palawan, Zambales, di ba? Tapos doon pa kayo papanig kay Marcoleta at China? Parang hindi tama. Pag-isipan nyo nga yan. Sa mga Pilipino na ang utak ay natangay ni Marcoleta, pag-isipan nyo yan dahil Pilipino tayo. Kanina ang vlog ko ay Kurdis. Ang mga Kurdis ay nagsiuwian galing sa iba't ibang bansa para ipaglaban nila ang Kurdistan sa Iran. Ganon ang mga ugali ng totoong nagmamahal sa bayan, mga kababayan. Kaya ito, atin panoorin tong balitang to courtesy ng UNTV. Galit si Tariela sa pahayag ng China. Ito yung balita. Miss Leader at best and a deliberate at worst. Ganyan inilarawan ni Rear Admiral J. Tariela. Miss Leader at best and a deliberate at worst. Ganyan inilarawan ni Rear Admiral J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea, ang muling pagtatangka ng China na gamitin ang isang liham noong 1990 bilang patunay na isinuko umano ng Pilipinas ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon kay Tariela, ang liham na iniuugnay sa dating ambasador na si Bienvenido Tan Jr. ay hindi opisyal na pahayag ng gobyerno at hindi nangangahulugang isinuko ng Pilipinas ang soberanya sa lugar. Sinurinder natin ang China, naku, amigdat sinurinder natin ang Kalayaan Group sa China. Kaya malaking tulong sa kanila itong ginagawa ni Marcoleta ngayon na ginigiba ni Marcoleta ang presidential decree ni Marcos na nagsasabi na atin na-annex na sa Pilipinas ang Kalayaan Group. Palaging ginigiba yan ni Marcoleta eh. At ngayon ginigiba ni Marcoleta ang tinatawag na discovery ni Kluma. Kasi kapag nagiba yan, ibig sabihin hindi totoong na-discover at hindi totoong atin yan. At hindi totoong sinurinder ni Kluma kay President Marcos noon. Kaya nako,
Yun yata yung katulad ni Marcolita, yung mga nakatakip ng supot yung muka, di ba? Sa panahon ng World War II at may mga butas sa mata na supot. Tapos ituturo yung mga Pilipino na mga rebelde sa Japanese Imperial. Yun yung mga tinatawag na Makapili Group. Mga bayaran ng Hapon. Ngayon, meron namang bayaran ng China. Ito yung mga Pilipino na nag-iispiya sa Pilipinas at ipadala sa China ang kanilang mga ulat. Ito yung mga senador at mga congressman na binibigyan din ng China ng pera para papanig sa kanila at sisirain ng gobyerno ng Pilipinas at mag-away-away tayo at magkawatak-watak, masayang-masaya dyan ang China, mga kababayan. O balik tayo sa balita. Binanggit lamang anya sa liham na ang Seoul ay nasa labas ng colonial boundaries na itinakda ng Treaty of Paris. Binanggit lamang anya sa liham na ang Seoul ay nasa labas ng colonial boundaries na itinakda ng Treaty of Paris. Ngunit malinaw na nasa loob ito ng 200 nautical miles na exclusive economic zone ng Pilipinas. Ipinaliwanag din ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na walang kapangyarihan ng isang ambasador na magbitiw o magtalaga ng teritoryo ng bansa. Dagdag pa ng PCG, kinikilala ng 2016 Arbitration Tribunal ruling na ang Scarborough Shoal ay nasa loob ng EEZ ng Pilipinas at walang historic rights ang China na mas mataas sa mga probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Meron daw mga Chinese na naglalako ng pansit canton at binibinta sa Pilipinas. At yung mga inchik daw na yon ang unang nakaapak sa mga Sambales, sa lugar ng Sambales, ng Palawan, ng Spratlys, ng Baho ni Masinlog, ng Kalayaan Group. Sino bang titindahan ng mga inchik ng pansit doon sa Kalayaan Group? Mga albatros lang yung nakatira doon eh. Di ba? Kaya gawa-gawa lang yung mga ano na yan. Tapos ngayon kung si Kluma, nilagyan ni Kluma ng mga muhon, ang Kalayaan Group of Island, gumasto si Kluma, mayroong mga muhon doon, ibig sabihin atin yan. Kasi ginawan nga ni Kluma ng sorbi. Merong mga muhon si Kluma doon. Tapos sasabihin pa na hindi atin yan ng sarili nating senador. Walang iba yung binoto ng mga kulto na tinatawag na the bulldog pitbull. Di ba? Kahol ng kahol diyan sa Senado eh. Kaya si Lacson ay kumunot na yung noon ni Lacson, pareho na sila eh. Tinitira niya si Lacson palagi. Wala na kasing ano ngayon si si Lacson eh. Sa panahon ng Kuratong Baliling, daming takot diyan kay Lacson eh. Yang si Marcolita na yan eh hindi natatakot dahil ano yan eh. Suportado nga ng kulto. Di ba? Kayong mga bumuto diyan kay Marcolita, naniniwala ba kayo na hindi atin ang Spratlys? Hindi atin ang Kalayaan Group? Mag-isip-isip nga kayo, baka isa sa mga anak nyo ay mangingisda eh. Baka ang negosyo nyo ay mga isda. Ang ating mga isda ay diyan natin yan kinukuha. Diyan yan nag-breeding sa mga bahura na yan. Ang ating mga isda sa Pilipinas. Lalo na yung mga bluefin, yellowfin, bluefin, mga tinatawag na bariles na mga isda, masasarap. Mga perlas, diyan nakukuha yan eh. Tapos ibibigay nyo sa China. Atin yan, matagal na, atin yan. Panahon pa ng Kastila, atin yung mga karagatan na yan. Meron nga tayong Bilardi map, di ba? Bakit hindi yun ang pagbasihan? Noong naging koloni tayo ng Kastila, gumawa sila ng Bilardi map at nilagay doon ang lahat ng isla na sakop ng Pilipinas. Kaya yun, matibay na ebidensya ang Bilardi map. Kaysa sinasabi ng China na meron silang lula na nagbibinta ng pansit canton, yung iba naglalako ng mga gulay, ng mga naglalako ng mga chinilas, ng pako, ng kung ano-anong noodles. Di ba? Yun naman talaga totoo. Siupaw, siumay. Yun ang binibinta nila noon eh. E ngayon, yumaman lang. Lumaki na ang ulo. Okay, balik tayo sa balita. UNTV. Matagal na inilabas ng China ang naturang liham. Gayunman,
Ang muling paggamit nito ngayon bilang ebidensya ay itinuturing lamang na isang piling matagal nang inilabas ng China ang naturang liham. Gayunman, ang muling paggamit nito ngayon bilang ebidensya ay itinuturing lamang na isang piling salaysay upang bigyang Tama. katwiran ang kanilang pagpasok at iligal na presensya sa lugar. Iginiit ni Tariela na kailanman ay hindi nagkaroon ng aktual na soberanya ang China sa Bajo de Masinloc at wala rin umanong matibay na makasaysayang batayan ang kanilang pag-aangkin sa naturang bahura. Group. Wala. Meron tayong Bilardi map. 17th century, gawa talaga ng mga Kastila. After the era of Magellan, si Magellan ay 15th century. Kaya after that, mga 16th century, ay yun na yung mapa na yun. Bilardi map. Magpapatunay na atin talaga yung mga isla dyan. Kaya kay Marcolits na talagang pinaglalaban niya ang China na gusto niyang gibain ang pagka-discovery ni Kluma dyan. As a Pilipino, grabe tong tao to, no? Para wala siyang anak na Pilipino eh. Paano yung mga anak ni Marcoleta? Isa nga doon sa kongreso, yung anak niya, pinaglalaban din, China pa rin eh. Diba? Pati siguro mga apo nila, maka-China. Pero paano yung mga apo sa apo, diba? Bubulihin yun ng mga Pilipino eh. Kaya kawawa yung mga angkan ni Marcoleta na susunod. Kasi makapili eh. Talagang ituturo sila doon sa classroom. At ito naman ang pagkakamali ng ating DepEd, hindi pa gumagawa ng libro sa history. I-revise yung ating Philippine history, idagdag na doon ang istorya ng discovery ni Kluma at idagdag na doon ang Bilardi map at ipaliwanag sa mga estudyante na atin talaga yung mga isla-isla diyan sa Spratlys Island. Yan ang dapat gawin ng DepEd para sa kamulatan ng kabataan at paglaki ng mga kabataan na yan ay patuloy nilang ipaglalaban ng Pilipinas. Kasi ang China hindi daw yan titigil hanggang buhay si Xi Jinping, ay ganun talaga ang kanilang claim na handa silang makipaggira para sa kanilang invasion or pagkuha ng mga isla na yan na nasa loob ng kanilang 10-dash line na sinasabi. Alright, sabi magpaalam ng mga kababayan, mga Golden Boy. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.